Meron ka bang allergy? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating mga mata mula sa allergy. Tara, let's discuss. Alam nyo ba na bukod sa ubo, sipon, or pangangati ng balat, ay pwede ring maapektuhan ng allergy ang ating mga mata. Pwede itong magdulot ng iba't ibang sintomas sa ating mga mata na pwedeng maapektuhan ang ating pang-araw-araw na gawain. Ang eye allergy or tinatawag na allergic conjunctivitis, mula sa pangalan nitong conjunctivitis meaning pamamaga ng conjunctiva or yung balat na tumatakip dun sa puting parte ng ating mga mata. Ito ay mas kilala sa tinatawag na sore eyes. Pag sinabing sore eyes, ang unang pumapasok sa isip natin ay isa itong uri ng infeksyon sa mata at ito ay nakakahawa. Pero ang allergic conjunctivitis ay isang uri ng sore eyes na hindi nakakahawa at non-infectious. Ito ay resulta ng reaksyon ng ating mga mata mula sa iba't ibang uri ng allergens tulad ng pollens, alikabok, amag, or balahibo ng hayop. At ang pabago-bagong climate or temperature ay pwedeng makaapekto sa lala or sa pagkakaroon ng allergic reaction. Kapag nakapasok ang mga allergens na ito sa ating mga mata, ay magre-release ang ating mga mata ng kemikal na tinatawag na histamine, na pwedeng magdulot ng pamamaga, pangangati, at labis na pagluluha. Narito ang mga iba't ibang pwedeng maging sintomas ng eye allergy. Una ay pangangati ng mata, na parang gustong-gusto mo na siyang kamutin, pero bawal. Pwede rin magkaroon ng pamumula ng mata dahil sa iritasyon dito. Pwede rin magkaroon ng labis or sobrang pagluluha, pamamaga ng eyelids or mga talukap ng ating mga mata, at panunuyo nito. So, kung nararanasan mo ang mga sintomas na ito, malamang meron kang allergic conjunctivitis. Pero ano-ano nga ba yung mga allergens na pwedeng mag-cause ng eye allergy? Marami at iba't iba ang posibleng maging sanhi ng eye allergy. Pwedeng ito ay dahil sa tinatawag na pollens na pwedeng makuha sa mga halaman at puno. Pwede rin naman na dahil sa alikabok at mga dust mites na pwedeng makita sa loob ng bahay. So hindi ibig sabihin na nasa loob ka na lang ng bahay ay magiging ligtas ka na mula sa allergic reaction. Pwede rin dahil sa balahibo ng mga hayop tulad ng aso o pusa at sa amag or molds na pwedeng tumubo sa mga basang lugar. Kahit ang usok or polusyon ay pwede rin mag-trigger ng allergic reaction. Kaya kung alam mo na allergic ka sa isa or higit pa sa mga ito, mas mabuting maiwasan ang exposure sa mga allergens na ito hanggat maaari. So bibigyan ko kayo ng tips kung paano kahit papano ay maiwasan ang pagkakaroon nito. Ang pinakamagandang pwedeng gawin pa rin ay maiwasan ang exposure sa mga iba't ibang allergens na ito. Kung alam nyo yung mga pwedeng mag-cause ng allergic reaction sa inyo at kaya nyo namang iwasan, ay dapat iwasan nyo na ito. Pero paano mo nga ba ito gagawin? Una, para mapababa ang chance na magkaroon ganito, ay kung maaari, kung hindi naman kailangan lumabas, ay manatili ka na lamang sa loob ng iyong bahay. Lalo na sa mga panahon na tumataas ang pollen counts sa labas ng bahay. Ito yung mga panahon na tuyo dahil nga kadalasan ito ay pwedeng makuha sa mga nagpa-flower na puno or halaman. Actually, pwede mong ma-check ang pollen counts gamit ang mga weather apps tulad ng AccuWeather para malaman mo kung gaano kataas ang chance na magkaroon ka ng allergy sa araw na yun. Next naman ay magsuot ng sunglasses kapag kayo ay lalabas ng bahay. Hindi lamang para maprotektahan ang ating mga mata mula sa sikat ng araw, kundi para na rin maprotektahan na mapunta ang mga allergens sa loob nito tulad ng pollens at alikabok. Next ay panatilihing malinis ang inyong paligid, lalo na ang loob ng bahay.
Regular na mag-vacuum at maglinis ng mga surface sa loob ng bahay para maiwasan at mabawasan ang mga alikabok. Next ay iwasan ang maghawak sa inyong mga mata, lalo na kung madumi ang inyong mga kamay. Dahil kung madumi ang inyong mga kamay at nahawak nyo ito sa inyong mga mata, ay mas lalo lamang lalala ang iritasyon nito. Next naman ay gumamit ng air purifier sa loob ng bahay. Nakakatulong ito para salain yung mga allergen sa hangin na pumapasok sa loob ng bahay. At siguraduhin na malinis ang inyong mga hinihigaan tulad ng kama at unan. Labhan nyo ng regular yung mga bed sheets at pillowcases ninyo para maiwasan ang mga dust mites na pwedeng mapunta sa inyong mga mata. Kung sakali naman nakakaramdam ka na ng eye allergies, ay huwag ka rin mag-alala. Dahil narito naman yung mga pwede mong gawin. Gumamit ng cold compress. Ibabad yung malinis na tela sa malamig na tubig at ilagay ito or idampi ito sa inyong mga mata sa loob ng mga 10 to 15 minutes. Ito ay makakatulong para maibsan yung mga sintomas na dulot ng eye allergy. Pinapababa kasi nito yung pamamaga ng conjunctiva na pwede ring makatulong maibsan yung pamumula at pangangati nito. May mga eye drops or artificial tears din na pwedeng ipatak sa inyong mga mata para matulungan na mabanlawan yung mga allergen sa loob nito at mabawasan ang iritasyon. Plus, mababawasan din ang mabilis na pagtuyo ng mga ito. Bukod sa artificial tears, ay pwede rin magpatak ng antihistamine para mabawasan ng histamine sa loob ng mata na nagkukos ng pamamaga nito. Pero bago magpatak nito, ay siguraduhin na magpa-check up muna sa inyong mga ophthalmologist para siguradong tama ang ginagawa ninyo. Speaking of magpakonsulta, kung sobrang lumalala na ang inyong mga sintomas, ay huwag na kayong mag-atubiling magpunta sa inyong mga ophthalmologist dahil pwedeng magbigay ng mga mas malakas na gamot tulad ng steroids. Kung alam nyo naman na meron kayong allergy sa inyong mga katawan, ay pwede kayong uminom ng mga oral na antihistamine na nireseta ng inyong mga doktor. Ito ay tumutulong hindi lamang sa mata, kundi sa ibang sintomas ng allergy tulad ng ubo at sipon. Tandaan na ang kalusugan ng ating mga mata ay importante sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya sa panahon na marami ang nagkakaroon ng allergy, ay huwag babaliwalain ang sintomas nito sa mata. Mag-ingat at iwasan ng mga allergens, alagaan ang inyong mga mata, at huwag kalimutang magpakonsulta kung kinakailangan. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung mga pwedeng gawin kapag nagkaroon ng eye allergy. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.